Una, ang pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takot at pagkakaroon dito ay siyang sisipin pananggala sa ating sarili laban sa apoy at impyerno at galing mula sa Allah. Kaya nararapat lamang na tanungin natin ang ating mga sarili kung dapat bang pagkukulang ang pag-aayon. Gayon din, tanungin natin ang ating mga sarili kung ang pag-aayon ito ay naging daan upang maragdagan ang ating takot sa Allah. Naging dahilan ba ito upang natin mapangalagaan ang ating mga sarili laban sa apoy ng impyerno? Ang pagiging malapit sa Allah upang tayo ay maging malapit sa kanyang kailangan dagdagan ang pagbasa ng banal na Quran sa araw at gabi. Sumama sa pagdarasal ng tarawih, laging isaalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magtipon-tipon upang talakayin ang halagahan ng kaalaman at mga bagay na may kaugnayan sa pananampalataya at sikaping magsagawa ng umrah kung may kakayahan. Isang stone. Gayon din ang natin sa loob ng masjid o itikaf sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan upang sa aking may huling panahon ito ay maibuhos ang sarili sa pagsamba sa Allah at pansamantalang ilayo ang sarili sa makamudong bagay. Sino mang nanatili sa pagkakasala, mararamdaman niya ang kanyang paglayo sa Allah na siyang dahilan upang maging mahirap sa kanya ang magbasa ng banal na Quran at ang pagpunta sa masjid. Subalit ang isang masunurin, mananampalataya ay patuloy na nagnanais na mapalapit sa Allah ay siya ay gumagawa ng lahat ng unang pagsamba bilang kanyang tungkulin sa Allah. Ang ikatlo ay ang pagtitiis at paghahanap ng matatag na hangarin. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katagang sabir o pagtitiis. Sa loob ng banal na Quran, ng 70 ulit at kanyang pinag-utos ang pagtitiis sa 16 na paraan sa kanyang akhlak. Kaya sino man ang nag-aayuno at tumiwas sa pagkain, inuwi at pakikipagtali sa kanyang asawa sa oras ng pag-aayuno ay pinalalakas niya ang kanyang pagtitiis. Ang pamayanan ito ay nangangailangan ng kalalakihan at kababaihan na may matatag na hangarin na magampanan ang sunna at akhlak ng Allah. Hindi kasi kailangan ng isang taong emosyonal na nagpapahayag ng mga saliwakit subalit pagkaraan ay nagiging mahina sa paggalas at pagpapanatili ng sarili sa tungkulin ito tungkol sa di niya pagtupon sa kanyang relasyon at lumangkong sa tuluyang pagtalikod. At pang-apat ay kaganapan at katuparan sa ihsan. Meron na tayong puputulan sa nalilala pero magsasyahala.